Isa-isa ang mga madre ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbubuntis. At ang nakakagulat na katotohanan ay nag-iwan ng lahat na hindi makapagsalita. Kumusta kayong lahat? Umupo, mag-relax at samahan kami sa pagbubunyag ng mahiwagang kwentong ito. Malalim sa kabundukan ng Estados Unidos, nakatayo ang monasteryo ng San Benito, isang lugar na kilala sa mahigpit nitong disiplina at matinding debosyon. Ang mga madre roon ay nabubuhay sa ganap na pag-iisa. Iniaalay ang kanilang buong buhay sa panalangin at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang tanging ugnayan nila sa labas ng mundo ay sa pamamagitan ng gawaing kawanggawa na aprobado ng monasteryo. Lahat ay nasa perpektong kaayusan hanggang sa isang umagang nagbago ang lahat. Tumunog ang kampana ng kapilya, tinatawag ang mga madre para sa panalangin sa umaga. Nakaitim na kasuotan, tahimik silang lumakad patungo sa kanilang mga upuan, nakayuko sa taimtim na pananalangin. Sa unahan, nakatayo si Ina Superior Marilyn sa harap ng altar. Ang kanyang ekspresyon ay parehong mahigpit at puno ng init. Ngunit bago pa man siya makapagsimula sa panalangin, isang biglang pagdaing ang bumasag sa katahimikan. Si Madre Imelda, isang batang madre na may edad 22, ay bumagsak sa sahig. Nagulo ang buong monasteryo. "Imelda!" Sigaw ni Madre Agnese, nagmamadaling lumapit sa kanya sa pagkataranta. Maputla ang mukha ni Imelda, hindi pantay ang kanyang paghinga. Isang kamay ang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na tila may iniindang sakit. Nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin ang ibang mga madre, habang ang ilan ay mabilis na tumakbo upang humingi ng tulong. Mabilis na lumapit si Ina Superior Marilyn, kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Dalhin siya sa silid gamutan ngayon din," utos niya. Walang pag-aalinlangan, inalalayan ni na Madre Ann at Madre Anita si Imelda upang itayo at dalhin siya sa infirmary, habang ang ibang madre ay nagbulungan sa takot. May kakaibang pangamba sa hangin, may mali, pero walang naglakas loob na magsalita. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Dr. Charlie, isang veteranong doktor na sanay ng gamutin ang mga miyembro ng mga relihiyosong komunidad. Marami na siyang nakita sa kanyang karera, ngunit sa araw na ito, ang kanyang mukha ay namutla at nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit si Ina Superior Marilyn. Ang kanyang tinig ay matatag ngunit puno ng pag-aalala. "Doktor, ano ang nangyayari sa kanya?" Nag-alinlangan si Dr. Charlie bago nagsalita sa mahinang tinig. Si Imelda ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng pagbubuntis. Nanigas si Ina Marilyn. "Imposible yan," mariin niyang sinabi. Malamig at matigas ang boses. Walang sino man dito ang sisira sa kanilang mga banal na panata. "Batid ko ang inyong pag-aalinlangan," buntong hiningang sagot ni Dr. Charlie, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ngunit hindi maaaring magkamali ang mga senyales. Bahagyang namamaga ang kanyang tiyan at nararanasan niya ang karaniwang sintomas ng pagbubuntis. Nababalot ng mabigat na katahimikan ang silid. "Kailangan nating suriin ang lahat ng madre," patuloy ni Dr. Charlie. Nanatili si Ina Superior Marilyn sa kanyang kinatatayuan sa loob ng ilang sandali bago tuluyang tumango. Kumalat ang balita sa buong monasteryo at hindi nagtagal, natuklasan ng mas nakagugulat na katotohanan. Hindi lang si Imelda ang apektado. Hindi bababa sa 5 pangmadre ang may parehong sintomas. Parang nagbaliktad ang mundo ni Ina Marilyn. Ang mga kabataang ito na buong pusong inialay ang kanilang sarili sa Diyos at hindi kailanman nalantad sa mundo. Paano ito nangyari? Walang lalaking nakakapasok sa monasteryo, imposible ito. Ngunit, totoo ito. Samantala, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa labas ng monasteryo. Dati, mataas ang respeto ng mga taganayon sa mga madre, pero ngayon,
Nagsimula ng umusbong ang mga espekulasyon. May 3 naniniwalang isinumpa ang monasteryo. Ang iba naman, mas mapanuri, ay tahimik na nagbubulungan tungkol sa kasalanan. Di nagtagal, umabot ang iskandalo kay Obispo Armand. Si Obispo Armand ay kilala sa kanyang matigas na pagsunod sa batas ng simbahan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang reputasyon sa disiplina at kadalisayan at wala siyang puwang para sa kahihiyan. Sa sandaling natanggap niya ang balita, agad siyang nagpatawag ng isang pulong. Hindi ito katanggap-tanggap, dumagundong ang kanyang boses sa katedral. Hindi natin maaaring hayaang dungisan ng iskandalong ito ang pangalan ng simbahan. Isang batang pare, si Padre Pedro, ay nag-atubiling nagsalita. Mahal na obispo, marahil may paliwanag dito. Hindi pa natin alam ang buong kwento. Maaaring walang dapat ipaliwanag, mabilis na pinutol siya ni Armand. Ang tanging katotohanan ay may mga madre na lumabag sa kanilang mga panata. Ngunit paano kung sila'y inosente? Hindi usapin ang kanilang pagiging inosente, sigaw ng obispo. Aalamin natin ang katotohanan at kung may nagkasala, haharap sila sa parusa. Ilang oras lang ang lumipas, dumating ang isang prosesyon ng mga karwahe sa monasteryo ng San Benito. Sa pagbaba ni Obispo Armand at ng kanyang mga tauhan, bumalot sa paligid ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Nakatayo sa hanay ang mga madre, nakayuko ang kanilang mga ulo, nanginginig ang kanilang mga kamay. Lumapit si Ina Superior Marilyn, kalmado ang tinig, ngunit mabigat ang kanyang damdamin. Mahal na obispo, inaasahan kong narito kayo upang alamin ang katotohanan. Sinipat ni Armand ang mga natatakot na madre. Ang katotohanan ay malinaw na, Ina Marilyn. Ang kailangang gawin ngayon ay ang paghahatol. Sa loob lamang ng isang araw, kumalat ang balita sa buong bayan. Sa labas ng monasteryo, unti-unting nagtipon ang mga tao. Sa simula, tahimik lamang silang nagmamasid, pero kalaunan, ang mga bulong ay naging sigaw at ang mga usapan ay nauwi sa galit. Mga makasalanan sila, sigaw ng isa. Parurusahan sila ng Diyos. Ang mga kababaihang dating may mataas na paghanga sa mga madre, ngayoy tumingin sa kanila ng may paghamak. Pinagkatiwalaan namin sila, galit na wika ng isang matandang babae. Ngayon, dinungisan nila ang Panginoon. Unang mga bato ang tumama sa mga tarangkahan. Sa balkonahe ng monasteryo, tahimik na pinanood ni Ina Marilyn ang nag-aalab na galit ng mga tao. Alam niyang ito pa lamang ang simula, nananatiling sarado ang mabibigat na kahoy na pinto. Pero sa labas, ang mga sigaw ay palakas ng palakas. Sunod-sunod na ang paghihip ng mga bato sa kanilang dingding. Sa loob, bumibigat ang tensyon. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Obispo Armand. Simula sa ngayon, marin niyang idineklara, walang sino man ang papayagang lumabas ng monasteryo. Aalamin natin ang katotohanan. Huminga ng malalim si Ina Marilyn, nakatitig sa kanya. Mahal na obispo, may mali rito, madiin niyang sabi. Walang kasalanan ng aking mga madre. Mapait na tumawa si Armand. Kung ganon, bumuntong hininga siya. Ipaliwanag mo ito. Kung sila nga'y walang kasalanan, paano mo ipapaliwanag ang di maikakailang tanda ng pagbubuntis? Tahimik na nakatayo si Ina Superior Marilyn. Ang kanyang isipan ay nagmamadaling maghanap ng paliwanag sa sitwasyon. Wala siyang maisip na sagot. Si Obispo Armand, determinado na walang dapat pag-alinlanganan, ay humarap kay Dr. Charlie. Sa pagkakataong ito, wala dapat makaligtaan, mahigpit niyang utos. Ang mga madre ay tinipon sa isang malaking bulwagan kung saan sila ay sumailalim sa masusing pagsusuri sa ilalim ng mapanuring mata ni Armand at ng isang grupo ng matataas na pari.
Ang ilan ay nanginig, tahimik na nagdarasal, ngunit sila'y mahigpit na sinabihang manahimik. Bakit natin kailangang tiisin ang kahihiyang ito? Halos maiyak na tanong ni Madre Ann, isa sa pinakamatandang madre. Kami ay inosente. Mahinang pinisil ni Madre Anita ang kanyang kamay bilang pagpapalakas ng loob, ngunit binaliwala ang kanilang mga pagmamakaawa. Isa-isang ipinasok ang mga madre sa silid pagsusuri. Ang pinakabata sa kanila, si Madre Elena, na halos 20 taong gulang pa lamang, ay nawalan ng malay sa sobrang takot ng hawakan ng doktor ang kanyang kamay. Si Madre Paula naman ay humagulgol habang paulit-ulit siyang tinatanong tungkol sa isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Magsabi ka ng totoo at patatawarin ka, wika ng isang matandang pari. Ngunit wala akong ginawang masama. Umiiyak na sagot ni Paula. Mula sa malayo, nakamasid si Obispo Armand, nakatawid ang mga braso, ang bawat desperadong pagsusumamo ng mga madre ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang paniniwalang may tinatago sila. Pagkalipas ng maraming oras, lumabas ang nakagugulat na resulta. 12 madre ang may malinaw na sintomas ng pagbubuntis. Nang lumaganap ang balitang ito sa labas ng monasteryo, lalo pang lumala ang galit ng mga taga-nayon. Sa labas ng monasteryo, nagtipon ng isang galit na karamihan. Sa bawat sandali, lalong lumalakas ang kanilang puot. May dala silang mga placard na may matitinding paratang, mga makasalanan, mga sinungaling, mga taksil sa pananampalataya. May ilan na naghagis ng panis na itlog sa tarangkahan ng monasteryo, habang ang iba naman ay may dalang sulo, nagbabanta na silaban ang gusali. Nilapastangan nila ang simbahan, sigaw ng isang lalaki. Ilabas sila, nais naming makamit ang hustisya. Sa loob, nagtipon ang mga madre sa loob ng kapilya, umiiyak. Ang kanilang mga higbi pumapailan lang sa loob ng batot marmol na dingding. Nakatayo si Ina Superior Marilyn sa harap ng estatwa ni Kristo, nadudurog ang puso. Sinikap niyang ipagtanggol ang kanyang mga madre, ngunit hindi na isang kanlungan ang monasteryo, ito'y naging bilangguan. Samantala, nagiging mas marahas ang galit ng tao sa labas. At sa loob, nagdesisyon si Obispo Armand ng isang malupit na hakbang. Kung aamin kayo, maaring may matira pang awa. Aniya, tinitingnan ng takot na mukha ng mga madre. Isang pirasong papel ang inilapag sa mesa. Pirmahan ninyo ito. Aminin ninyo ang inyong kasalanan. Napahagulgol si Madre Evelyn, isang tahimik at mabait na madre. Ngunit wala kaming ginawang mali. Bumuntong hininga si Armand saka tumango sa isang pari sa tabi niya. Sinumang tumangging pumirma ay tuluyang ititiwalag sa simbahan. Tumagos sa kanilang kaluluwa ang bigat ng kanyang mga salita. Ang pagiging itiniwalag ay ang kanilang pinakamatinding takot. Ang ilan ay nanginig. Si Madre Agnese, nanginginig ang mga kamay, ay dahan-dahang dinampot ang panulat. Bumagsak ang kanyang luha sa papel habang pinipirmahan niya ito. Huwag ninyong pirmahan! Dumagundong ang boses ni Ina Superior Marilyn sa desperasyon, ngunit huli na ang lahat dahil sa takot, kawalan ng pag-asa at pangamba sa pagiging itiniwalag, ilan sa kanila ang pumirma. Ang iba naman, bagamat nag-aalangan, ay unti-unting nadadala ng kanilang takot. Pagsapit ng gabi, walang nakatulog. Ang mga madre ay ikinulong sa kani-kanilang silid, mahigpit na pinagbabawalang lumabas. Si Ina Superior Marilyn, na 2 dekada nang namumuno sa monasteryo, ay ngayon ay lubos na walang magawa. Sa katahimikan, narinig niya ang mahihinang hikbi. Natatakot ako. Lumingon siya, si Madre Elena iyon, ang pinakabata sa kanila, nanginginig pa rin ang maliit na katawan. Ano ang mangyayari sa amin, Ina Marilyn? Mahina niyang tanong, halos bulong na lamang, walang maisagot si Marilyn. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang pananampalataya sa hustisya.
Habang nalulunod sa takot at dalamhati ang mga madre, si Obispo Armand at ang kanyang mga kasamahan naman ay nasisiyahan. Lahat ay nagkakasunod-sunod, may ngiti sa labi ni Armand. Malapit na nating linisin ang monasteryo sa panlilinlang na ito. Tumango ang isang pari sa tabi niya. Nasa panig mo na ang bayan, wala nang naniniwala sa mga madre. Uminom si Armand ng alak, ang kanyang tingin ay tumitig sa tarangkahan ng monasteryo, mahigpit na nakasara, nakuha na niya ang ganap na kontrol. Ngayon, isang hakbang na lang ang natitira, subalit kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag pa ring kumikislap. Alam ni Ina, Superior Marilyn, na mayroon siyang isang huling pagkakataon. Nang gabing iyon, maingat niyang isinulat ang isang liham, tinatakan ito sa isang sobre at iniabot kay Madre Ann, ang tanging madre na pinapayagang lumabas ng monasteryo. Dalhin mo ito kay Padre Ricardo, bulong niya nang may pagkaapurahan. Nanginginig ang mga kamay ni Madre Ann habang tinanggap niya ang liham. Sa tingin mo ba matutulungan niya tayo? Hindi sigurado si Marilyn, ngunit kailangan niyang subukan. Kung hindi, tuluyan nang masisira ang monasteryo dahil sa isang kasalanang hindi naman nila ginawa. Sa labas, lumalaki ang galit ng bayan. Walang tigil ang kanilang mga sigaw, nyanig ng kanilang mga kamay ang tarangkahan ng monasteryo. Ang mga sulo ay kumikislap sa madilim na langit, sinasalamin ang naglalagablab na galit ng mga tao. Sa loob, lalong bumigat ang hangin. Ang mga madre ay nananatiling nakakulong, mahigpit na pinagbabawalang lumabas. Si Ina Superior Marilyn ay tuluyan ng inalis sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang lahat ay nasa mga kamay na ni Obispo Armand. Kinabukasan, isang pulong ang isinagawa sa loob ng monasteryo. Si Armand ay naupo sa pinuno ng mesa, napapaligiran ng matataas na pari, lahat ay may matitigas na ekspresyon. Hindi natin maaaring hayaang ipagpatuloy ng monasteryo ang kahihiyan na dulot nito sa simbahan, matigas na wika ni Armand. Iminumungkahi kong agad na paalisin ang lahat ng madre na may sintomas ng pagbubuntis. Natahimik ang buong silid. Pagkatapos, isang nag-iisang tinig ang sumalungat. Ngunit, maaaring nagkamali tayo sa pagsusuri. Siya si Padre Stephen. Nanatili ang kanyang mga salita sa hangin, hinahamon ang kapalarang itinakda na ni Armand. Sumingkit ang mga mata ni Obispo Armand sa inis. Isang pagkakamali, 12 madre, lahat may parehong sintomas, ano pang ebidensya ang kailangan mo? Mariing pinagdikit ni Padre Stephen ang kanyang mga labi, ayaw nang makipagtalo. Isang pari pa ang sumingit, si Padre Nestor. Sang-ayon ako kay Armand, aniya. Kung hindi tayo kikilos agad, sisirain ng iskandalong ito ang reputasyon ng simbahan. Lumabas ang isang mapanlinlang ng ngiti sa labi ni Armand. Kung ganoon tapos na ang usapan, madiin niyang pahayag. Ang lahat ng mapatutunayang may kasalanan ay ititiwalag. Nang kumalat ang desisyong ito, lalo pang lumala ang galit ng mga tao sa labas ng monasteryo. Sinindihan nila ang mga kandila at itinaas ang kanilang mga plakard na puno ng pananakot, palayasin silang lahat. Hindi na ito lugar ng Diyos, mga sinungaling, mga manlilinlang. Mas malakas na ang pagbugbog sa mga tarangkahan, bawat hampas ay paalala ng panganib na lumalapit. Sa loob, nanginginig ang mga madre. Ang ilan ay bumubulong ng taimtim na panalangin, samantalang ang iba ay tahimik na umiiyak, luha ang pumapatak sa kanilang mga pisngi. Mamamatay tayo rito, bulong ni Madre Paola. Mahigpit siyang niyakap ni Madre Evelyn, ang kanyang tinig halos isang hinaing. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngunit kahit habang sinasabi niya ito, kinakalawang ang kanyang pananampalataya. Kinagabihan, isang trahedya ang naganap. Si Madre Elena, ang pinakabata sa kanila, ay hindi na kinaya ang hirap. Wala nang paraan para makatakas, nanginginig ang kanyang katawan habang pabulong niyang sinabi, "Matatapos tayo rito."
Mabilis siyang inabot ni Madre Anita, pilit siyang pinapalubag. Hindi, makakahanap tayo ng paraan. Kailangan nating magpakatatag. Ngunit huli na, sa isang iglap desperado siyang sumugod, pinalakas ang kanyang ulo sa malamig na pader ng bato. Bumagsak siya agad. Elena! Dumagundong ang isang tinig ng sindak habang ang mga madre ay nagunahang lumapit sa kanya. Dumaloy ang dugo sa kanyang noo, nanlalabo ang kanyang paningin. Nakatayo si Ina Superior Marilyn, hindi makagalaw, tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Diyos ko, mahina niyang winika, hindi na ito maaaring magpatuloy. Nang ipaalam kay Armand ang nangyari, ang kanyang tugon ay nakapangingilabot sa lamig. Pinili niya yon, walang emosyon niyang sagot. Hindi na napigil ni Padre Pedro, ang pinakabata sa konseho, ang kanyang galit. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Dahil sa pang-aapi mo, napilitang tapusin niya ang sarili niyang buhay. Matalim ang titig na ibinalik sa kanya ni Armand. Mahina siya. Malamig niyang sinabi, at ang mahihina ay walang lugar sa simbahan. Nanginig sa galit si Pedro, ngunit alam niyang wala siyang magagawa kung magtatalo pa siya. Ikinulong ang mga madre. Hindi nagtagal, naglabas ng bagong kautusan. Ang sinumang nagpapakita ng sintomas ng pagbubuntis ay dapat ipasok sa isang hiwalay na silid. Bawal makipag-usap kahit kanino. Inikutan ng bakal ang mga kandado ng pinto. Itinapon nila tayo sa dilim. Mahina, ngunit puno ng puot na wika ni Madre Agnese. Tinatanggap nila tayo bilang mga kriminal. Sagot ni Madre Ann, nakakagat sa kanyang labi. Ngunit hindi tayo nagkasala. Walang nakinig. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman sumuko si Ina Superior Marilyn. Alam niyang may natitira pa silang pag-asa, si Padre Ricardo. Ngunit paano siya makakarating sa kanya? Sa kalaliman ng gabi, tinawag niya si Madre Ann. Pinapayagan ka pa ring lumabas, hindi ba? Tumango si Ann, may pag-aalinlangan sa kanyang mata. Kung gayon, dalhin mo ang liham na ito kay Padre Ricardo, walang makakakita sa iyo. Naghari ang takot sa dibdib ni Ann habang mahigpit niyang hinawakan ang nakatuping sulat. Kapag nahuli siya, tiyak ang parusa. Ngunit wala silang ibang paraan. Nagpatibay ng loob, lumabas siya ng palihim, dahan-dahang gumalaw sa loob ng patio ng monasteryo kung saan may mga nagbabantay na gwardya. Lumakas ang tibok ng kanyang puso habang gumagalaw sa lilim. May ilaw na kumikislap sa unahan, may paparating. Dumikit siya sa malamig na pader, pinigil ang kanyang paghinga. Isang figura ang dumaan ilang pulgada lang mula sa kanya. Hindi namamalayan ang kanyang presensya. Hindi na siya naghintay, tumakbo siya. Pagdating sa gilid na tarangkahan, sumingit siya sa makipot na daan, tuluyang naglaho sa kadiliman. Kailangan niyang hanapin si Padre Ricardo. Ito na ang kanilang huling pag-asa. Sa labas ng monasteryo, hindi humuhupa ang galit ng bayan. Hindi mapatahimik ng makakapal na pader ang kanilang mga sigaw ng puot, ang walang humpay na pagbayo sa tarangkahan, ang ningas ng mga sulo na nagsisilbing babala sa gabing madilim. Sa loob, mas nakakapasok na ang takot kaysa sa liwanag. Ang mga madre ay nakakulong at ang kanilang kapalaran ay hawak na lamang ni Obispo Armand. Kinabukasan, isang emergency meeting ang isinagawa sa loob ng monasteryo. Si Armand ay naupo sa dulo ng mesa, napapalibutan ng matataas na pari. Mabibigat ang kanilang ekspresyon. Hindi natin maaaring hayaang magpatuloy ang kahihiyang ito, madiin niyang sabi. Iminumungkahi kong agad ng palayasin ang lahat ng madre na nagpapakita ng sintomas ng pagbubuntis. Nabalot ng mabigat na katahimikan ang silid. Pagkatapos, isang tinig ang lumutang sa ere. Ngunit, posible kayang nagkamali tayo sa pagsusuri? Si Padre Stephen iyon, nanatili sa hangin ang kanyang tanong, tahimik na hinahamon ang desisyong ginawa ni Armand.
Samantala, sa labas ng monasteryo, tumatakbo si Madre Ann sa madilim na landas patungo sa nayon. Matindi ang lamig ng hangin na sumasampal sa kanyang balat, ngunit hindi siya huminto. Hindi siya maaaring huminto. Nang lagpasan niya ang hangganan ng monasteryo, isang boses ang pumigil sa kanya. "Saan ka pupunta?" Nanigas si Ann, dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang figurang nakatayo. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Si Padre Nestor. Isa siya sa matataas na pari, hindi kasing lupit ni Armand, ngunit duwag na lumaban sa kanya. Napalunok si Ann, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nahuli na ba siya? "Kailangan ko lang ng sariwang hangin," maingat na sagot ni Madre Ann. Mahigpit na hinawakan ang liham sa kanyang palad. Muling sumingkit ang mga mata ni Padre Nestor habang lumapit ng isang hakbang. Sa ganitong oras, may bahid ng hinala ang kanyang tinig. Umatras ng bahagya si Ann, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Sa tingin ko may dala kang isang bagay," patuloy ni Nestor, matalim ang titig. "Pakiusap, Padre," aniya, may pagmamakaawang nanginginig sa kanyang tinig. "Huwag mo akong pigilan." Matagal siyang tinitigan ni Nestor, ngunit unti-unti lumambot ang kanyang ekspresyon. Ang hinala ay napalitan ng pag-aalinlangan. "Pupunta ka kay Padre Ricardo, hindi ba?" Nanigas si Ann. Hindi siya maaaring magsinungaling. Nagtapos ang katahimikan sa pagitan nila, ngunit bigla na lamang tumingin sa ibang direksyon si Nestor. "Umalis ka na," napasinghap si Ann. Hindi niya inaasahan ito. Ngunit wala siyang oras upang tanungin pa ang kanyang kapalaran. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat bago tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Sa loob ng monasteryo, ganap ng pinutol ni Obispo Armand ang koneksyon ni Ina Superior Marilyn sa kahit sino paman. May mga bantay sa labas ng kanyang silid araw at gabi upang matiyak na walang sinumang makakalapit sa kanya. Alam ni Armand na siya ang huling nagtatanggol sa mga madre at nais niyang tuluyang patahimikin siya. Ngunit hindi siya iniwan ng lahat. Isang gabi lihim na dumaan si Padre Pedro, ang pinakabata sa konseho, sa mga bantay at pumasok sa kanyang silid. Mabilis siyang nagsalita, mahina ang tinig. "Ina Marilyn, halos lahat ng konseho ay nasa panig na ni Armand. Kapag hindi ito nagbago agad, tuluyan kang tatanggalin sa iyong posisyon." Tahimik na nakinig si Marilyn, hindi natinag ang ekspresyon. "Manalig ka sa katotohanan, Padre Pedro," madiin niyang sagot. "Hindi pa patay ang hustisya." Nag-atubili si Pedro, tila may nais pang sabihin, ngunit sa huli tahimik siyang tumango at umalis. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa patio ng monasteryo. Nakatayo sa isang mataas na plataporma si Obispo Armand. Pinagmamasdan ang mga madre at paring naroroon. Ang mukha ng karamihan ay puno ng kaba. Ang mahinang pamumuno ni Ina Superior Marilyn ang nagdala sa ating monasteryo sa kaguluhan, madiin niyang pahayag. Ang kanyang tinig ay matalim na pumunit sa katahimikan. Ipinatayo nila si Marilyn sa harapan ng lahat, ngunit siya'y nanatiling kalmado, hindi natinag. "Hindi ako naniniwalang may kasalanan ang aking mga madre," matatag niyang sagot. Malupit na tumawa si Armand. "Kung ganoon, Ina Marilyn," anya kumikislap ang kanyang mga mata sa malamig na autoridad, "paano mo ipapaliwanag na 12 sa kanila ang may palatandaan ng pagbubuntis? May paliwanag ka ba?" Hindi siya sumagot. Wala siyang ebidensya, ngunit batid niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may isang malaking lihim na nagaganap. Agad na sinunggaban ni Armand ang pagkakataon. "Kung may natitira pang dangal sa iyo," bumibigat ang kanyang tinig, "aminin mo ang iyong pagkukulang at bumaba na sa iyong posisyon." Tahimik ang mga madre, nalulumbay. Ang ilan ay lumuluha, ngunit walang naglakas loob na magsalita.
Nagsisimula ng magtagumpay si Armand. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unti nang bumabalot sa buong monasteryo. Ang ilan sa mga madre dahil sa matinding takot at pagdududa ay nagsimulang manghina. Bumulong si Madre Anita kay Madre Paula. Paano kung tama si Obispo Armand? Nanlaki ang mga mata ni Paula. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalangan si Anita. Ibig kong sabihin, kung isa sa atin nga talaga ang lumabag sa panata, marahil. Mahigpit na hinawakan ni Paula ang kanyang kamay. Makinig ka sa akin, Maring sabi niya. Huwag mong hayaang lasunin ka ng pagdududa. Hindi natin kasalanan ito. Ngunit huli na, naipunla na ni Armand ang binhi ng alinlangan. Hindi niya kailangang mapilitang umamin ng mga madre. Ang kailangan lang niya ay pagdudahan nila ang kanilang sarili. 3 araw ang lumipas at inilabas na ang huling hatol. Ang 12 madre ay ipatatapon mula sa monasteryo at tuluyan silang ipagbabawal sa anumang relihiyosong orden. Palalayasin sila bukas, malupit na inanunsyo ni Armand. Napahagulgol ang ilang madre, ang iba na may mahigpit na nagdasal, ngunit walang makakapagbago sa naging pasya. Sa kanyang silid pumikit si Ina Superior Marilyn at bumulong, Panginoon, iligtas ninyo kami. Walang dumating na himala. 20 milya mula sa monasteryo sa isang maliit na nayon, binasa ni Padre Ricardo ang liham na dinala ni Anne. Habang binabasa niya ang huling mga linya, namutla ang kanyang mukha. Diyos ko, mahina niyang usal. Nakatayo sa harapan niya si Madre Anne, nanginginig. Naniniwala ka ba sa amin? Halos bulong niyang tanong. Matalim ang naging tingin ni Ricardo. Naniniwala ako, sagot niya. Bigla siyang tumayo, kumikislap sa kanyang mata ang matinding determinasyon. Kailangan nating iligtas sila bago mahuli ang lahat. Kinagabihan, mahigpit na nakakulong ang mga madre sa kanilang mga silid. Sa labas, buong yabang na tinatamasa ni Armand ang kanyang tagumpay, walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Si Padre Ricardo ay patungo na. Sa pagsikat ng araw, sa monasteryo ng San Benito, hindi kapayapaan ang dumating. Sa halip, nagsimula ang isang trahedya. Isa-isa inilabas ang 12 madre mula sa kanilang mga silid, pinilit na maglakad patungo sa tarangkahan ng monasteryo. Maputla ang kanilang mga mukha, nanginginig ang kanilang mga kamay. Pinalalayas sila, hindi na maaaring bumalik, tuluyang wala ng lugar sa simbahan. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay ang galit na karamihan. Wala silang matatakbuhan, wala silang proteksyon, at higit sa lahat, tuluyan ng nadungisan ng kanilang dangal. Tumunog ang kampana ng kapilya, hindi upang tumawag sa panalangin, kundi upang ipahayag ang pagbagsak ng mga inosenteng kababaihang ito. Sa harapan ng tarangkahan, nakatayo si Obispo Armand, magkadaop ang mga kamay, malamig, at walang pakiramdam ang ekspresyon. Pinagtaksilan ninyo ang Diyos, madiin niyang ipinahayag. Pinagtaksilan ninyo ang simbahan. Umalingaw-ngaw sa buong patio ang kanyang tinig, tila hatol na hindi na mababawi. Ngayon panahon na upang pagbayaran ninyo ang inyong ginawa. Walang magawa si Ina Superior Marilyn, pinilit lamang siyang saksihan ang malupit na eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Ginawa niya ang lahat upang pigilan ang kawalang katarungang ito, ngunit narito sila ngayon, itinakwil ng simbahan mismo ang institusyong dapat sanay nagpoprotekta sa kanila. Umiiyak si Madre Paula, mahigpit na kinakapitan ang tela ng kanyang abito. Wala kaming ginawang masama, pakiusap, hayaan ninyo kaming magpaliwanag. Hindi man lang siya nilingon ni Armand. Nagkaroon kayo ng pagkakataong umamin anya, walang bahid ng simpatiya sa kanyang tinig. Ngunit pinili ninyong lumaban. Isang kumpas lang ng kanyang kamay, bumukas ang tarangkahan ng monasteryo. Sa labas, naghihintay na ang galit na karamihan. Sa sandaling lumabas ang mga madre, sumabog ang galit ng masa. Mga taksil sa Diyos, sigaw ng isang lalaki. Isinumpa kayo, lumayas kayo.
Nagsipagliparan ng mga bato. Mabilis na iniharang ni Madre Agnese ang sarili kay Madre Elena. Pinoprotektahan ang pinakabatang madre mula sa kapahamakan. Tumama ang isang bato sa kanyang balikat, dahilan upang mapaluhod siya sa sakit. Mabilis na sumugod si Ina Superior Marilyn, itinayo ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang mga madre at ng nag-aalab na tao. Itigil ninyo ito, pagmamakaawa niya. Wala silang kasalanan, ngunit walang nakinig. Isang lalaki ang nagsaboy ng maruming tubig sa kanila. Isang matandang babae na dati matapat na taga-suporta ng monasteryo ay dumura sa lupa. Noon, iginalang ko kayo, malamig niyang bulong, ngunit isa lamang pala kayong mga sinungaling. Tumutulo ang luha ni Madre Paula habang nilingon niya ang monasteryo sa huling pagkakataon. Lahat ng kanilang nakilala, ang kanilang tahanan, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang dignidad ay tuluyan ng nawala. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Armand na may mapanuksong ngiti. Siya ang nagwagi. Napasailalim niya ang lahat. Nakuha niya ang ganap na kontrol sa monasteryo at napagtibay ang kanyang kapangyarihan. Nakatayo si Padre Pedro sa malayo, hindi makagalaw. Wala ka bang nararamdamang kahihiyan, mahina niyang bulong? Saglit siyang tiningnan ni Armand bago mapait na ngumisi. Kahihiyan, kaliligtas ko lang sa dangal ng simbahan. Ngunit sa gitna ng galit na pulutong, isang figura ang lumitaw. Dumating na si Padre Ricardo. Malapit sa tarangkahan ng monasteryo, mahigpit na kumapit si Madre Anne sa bakal na rehas. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Makakarating ba siya sa oras? Mabilis na lumapit si Ricardo, ngunit bago niya maabot si Armand, hinarang siya ng mga bantay. Kailangan kong makausap ang obispo ngayon din, madiin niyang utos, ngunit hindi gumalaw ang mga bantay. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang walang kasalanang mga madre na itinapon palabas ng monasteryo na parang mga kriminal. Walang pag-aalinlangang iniutos ni Armand ang pagsasara ng tarangkahan. Sa isang malakas na dagundong, bumagsak ang mabibigat na pinto, parang tuluyang binura ang mga babae sa kanilang dating buhay. Nanginig si Madre Elena, puno ng takot ang kanyang malalaking mata. Saan tayo pupunta? Mahigpit siyang hinawakan ni Marilyn. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Ngunit hindi kita iiwan. Dahan-dahan silang naglakad palayo, tinatanggap ang malamig na tingin ng mga taga-nayon na minsan nilang tinuring na pamilya. Nananatili pa ring nakatayo si Padre Ricardo sa harap ng tarangkahan, nakatikom ang kamao. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Isa itong pagkakamali. Walang sumagot, ngunit sa hanay ng mga bantay, may mga sumulyap sa isa't isa. Ilan sa kanila ang nag-alinlangan. Marami na silang nasaksihang kawalang katarungan at unti-unti nilang sinisimulang questionin ang autoridad ni Armand. Ricardo ay umatras ng isang hakbang. Alam niyang hindi pa niya magagapi ang tarangkahan ngayon, ngunit nagsimula na siyang magplano. Matapos ang ilang oras ng tahimik na paglalakad, narating ng mga madre ang hangganan ng isang masukal na kagubatan. Nanginginig sila sa lamig, pagod na pagod ang kanilang mga katawan. Dito muna tayo magpapahinga ngayong gabi, anunsyo ni Marilyn. Yumakap si Madre Agnese kay Madre Elena, sinusubukang painitin ito. Tahimik na tumingala si Madre Paula sa langit, bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Nawala na sa kanila ang lahat, ngunit magkasama pa rin sila. Sa loob ng monasteryo, naupo si Armand sa kanyang opisina, itinungga ang isang baso ng alak, nilalasap ang kanyang tagumpay. Iniisip niyang tapos na ang lahat. Hindi niya alam, sa loob lamang ng ilang araw, lalabas ang nakagigimbal na katotohanan. Samantala, sa isang maliit na simbahan sa Karatignayon, mabilis na binuklat ni Padre Ricardo ang isang lumang aklat ng medisina. Nakaupo sa tapat niya si Madre Anne, kinakabahang nakatikom ang mga kamay.
May nakita ka na ba? Tanong niya. Halos hindi marinig ang sariling tinig. Muling bumuklat si Ricardo ng pahina at biglang nanlaki ang kanyang mata. Narito na, bulong niya. Lumapit si Ann. Ano ang natuklasan mo? Madiing itinuro ni Ricardo ang isang linya ng teksto. Ang mga sintomas na naranasan ng mga madre. Tumingin siya kay Ann, matindi ang ekspresyon, hindi palaging indikasyon ng pagbubuntis. Halos hindi makahinga si Ann. Kung ganoon, ano ang ibig sabihin nito? Dahan-dahang huminga si Ricardo. Maaari silang nalason ng isang artipisyal na hormone. May dumaloy na ginaw sa katawan ni Anne. Ibig mong sabihin, sinadya ito? Tumango si Ricardo. Kailangan nating muling suriin ang kanilang mga pagsusuri, ngunit sa tingin ko, isa itong sabwatan. Kinagabihan, lihim na nakipagpulong si Ricardo kay Dr. Santiago Fuentes, isang doktor na hindi nasa ilalim ng impluensya ng simbahan. Matalim na pinag-aralan ni Santiago ang mga ulat at sintomas ng mga madre. Matapos ang mahabang katahimikan, tumingin siya kay Ricardo. Madilim ang ekspresyon. Tama ka, Padre. Ang mga sintomas na ito ay hindi mula sa natural na pagbubuntis. Kumunot ang noo ni Ricardo. Kung ganoon, posible ba na... Dahan-dahang tumango si Santiago. Kung susuriin natin ang dugo nila, maaring makahanap tayo ng ebidensya. Ngunit kailangan ko ng sample mula sa isa sa mga madre. Sa loob ng kagubatan, maingat na nakinig si Marilyn habang ikinukwento ni Madre Ann ang natuklasan ni Padre Ricardo. Nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kung totoo ngang nilason sila, sino ang may gawa nito at bakit? Ngunit bago nila hanapin ang mga sagot, kailangan muna nilang makuha ang ebidensya. Ako ang pupunta, mariing sabi ni Marilyn. Napasinghap si Madre Agnes. Ina, wag, kapag nahuli ka. Kung hindi ako pupunta, putol ni Marilyn, hindi natin malilinis ang ating pangalan. Binalot ng makapal na balabal, lihim na lumabas si Marilyn patungong bayan. Bago siya umalis, tumingin siya sa mga madre na dumaan sa lahat ng pagsubok kasama niya. Ipanalangin ninyo ako, bulong niya. Niyakap siya ni Madre Paula, luhaang bumulong. Naway protektahan ka ng Diyos. At sa gabing iyon, tuluyang naglaho si Ina Superior Marilyn sa dilim, handa nang hanapin ang katotohanan. Matibay na tumango si Marilyn, saka lumingon at tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Samantala, sa loob ng monasteryo, nagsimulang maramdaman ni Armand ang isang lihim na puwersang gumagalaw laban sa kanya. Napatingkad ang kanyang tingin nang matanaw niya si Padre Pedro. Ang nag-iisang paring naglakas loob na kwestiyunin siya. May isang hindi pa sumusunod, bulong ni Armand sa sarili. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang tingin kay Pedro. May nais ka bang sabihin sa akin? Walang sinabi si Pedro, ngunit sa kanyang puso, isang apoy ang muling nagliyab. Pagdating ni Marilyn sa tahanan ni Dr. Santiago, bumilis ang pintig ng kanyang puso. Malalim ang ekspresyon ng doktor habang tahimik siyang pinapasok sa loob. Kailangan kong kumuha ng sample ng dugo, aniya. Tumango si Marilyn at iniabot ang kanyang braso. Nang tumusok ang karayom sa kanyang balat, pumikit siya at mahinang nagdasal. Alam niyang kung mahuhuli sila, hindi na sila magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Sa monasteryo, biglang nakaramdam si Armand ng hindi maipaliwanag na kaba. Hanapin si Marilyn agad, sigaw niya. Nagkalat ang kanyang mga bantay, hinanap ang bawat sulok ng monasteryo at paligid nito. Ngunit nang marating nila ang kagubatan, huli na ang lahat. Nawala na siya. 3 araw ang lumipas, dumating na ang resulta ng pagsusuri. Hawak ni Padre Ricardo ang papel sa nanginginig niyang mga kamay, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang harapan, malalim na huminga si Dr. Santiago bago nagsalita. Wala ni isa sa kanila ang buntis. Nanlaki ang mga mata ni Madre Ann. Kung ganoon, ano ang sanhi ng kanilang mga sintomas?
Nagdilim ang mukha ni Santiago. Dulot ito ng isang artipisyal na hormone, isang bagay na sadyang inilagay sa kanilang pagkain o inumin. May malamig na takot na gumapang sa likod ni Ricardo. Sinadya ito, mahina niyang sabi, at alam niya kung sino ang may pakana. Napasinghap si Anne, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang lahat. Si Armand, ginawa niya ito para maagaw ang kontrol sa monasteryo. Matigas na tumango si Ricardo, nagngangalit ang panga sa galit. Ngayon na may hawak tayong ebidensya, kailangan nating ilantad ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Ngunit bago pa sila makakilos, isang taganayon ang sumugod sa silid, hingal na hingal. Parating na sila, agad na tumayo si Ricardo. Sa labas, nagliliyab ang mga sulo habang pumapalibot ang mga sundalo ni Armand sa nayon. Masyadong mabilis silang kumilos, bulong ni Anne, kinabahan. Napatingin si Ricardo sa mga dokumentong nasa mesa. Kapag nahuli sila, mawawala ang lahat ng ebidensya. Kailangan nating umalis ngayon, madiin niyang sabi. Dali-daling tinipon ni Dr. Santiago ang mga papeles at isinilid sa isang leather bag. May palihim na daan sa likod. Daanin ninyo ito at dadalhin kayo nito sa kagubatan palabas ng nayon. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Santiago. Dapat ka ring umalis. Kapag pinaghinalaan ka nila, hindi ka nila palalagpasin. Nagatubili si Santiago, ngunit sa huli tumango siya. Pupunta ako sa timog. Mag-ingat kayo, Padre Ricardo. Wala nang oras para sa ibang salita. Agad na tumakas sina Ricardo at Anne sa dilim ng gabi. Ilang sandali lang, bumukas ng malakas ang pintuan sa harapan at pumasok ang mga sundalo. Dr. Santiago, malamig na wika ng pinuno ng mga bantay. May itinatago ka ba? Bagamat kumakabog ang dibdib, nanatiling kalmado si Santiago. Isa lamang akong doktor. Bakit ako magtatago ng sinuman? Matamang inilibot ng pinuno ang kanyang tingin sa silid. Ngunit wala na sina Ricardo at Anne, nakatakas na sila. Sa dulo ng kagubatan, nagtipon ang mga madre, nangangatog sa malamig na hangin. Binasag ni Madre Paula ang katahimikan. Hanggang kailan tayo magtatago? Mahina niyang bulong. Walang maisagot si Marilyn. Alam niyang hindi sila maaaring manatili sa dilim magpakailanman, ngunit ang pagbabalik ay nangangahulugan ng kapahamakan. Biglang may mga yapak na lumapit. Naghanda ang mga madre na tumakbo, ngunit isang pamilyar na tinig ang narinig nila. Ina Marilyn, may dala akong balita. Mula sa dilim, lumitaw sina Madre Anne at Padre Ricardo, hingal mula sa kanilang paglalakbay. Agad na lumapit si Marilyn, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ricardo. May natuklasan ba kayo? Tahimik na inilabas ni Ricardo ang lukot na papel mula sa kanyang bag. Hindi kayo kailanman nabuntis. Napalunok ang mga madre sa pagkagulat. Mahigpit na hinawakan ni Madre Agnese ang kanyang dibdib. Kung ganoon, ano ang dahilan ng mga sintomas? Nagtaglay ng matinding galit ang ekspresyon ni Ricardo. May naghalo ng artipisyal na hormone sa inyong pagkain at tubig. Nababalot ng katahimikan ng lahat. Dahan-dahang huminga si Marilyn, pilit na pinapalakas ang sarili. Sino ang may pakana nito? Diretsyong tumitig si Ricardo sa kanyang mga mata. Si Armand. Sa loob ng monasteryo ng San Benito, nakaupo si Obispo Armand sa kanyang silid, naniniwalang tuluyan na siyang nagtagumpay. Ngunit sa sulok ng silid, hindi na nakapagtimpi si Padre Pedro. Masyado ka nang lumampas sa iyong hangganan, nanginginig sa galit niyang sabi. Sinira mo ang buong monasteryo para lang sa iyong ambisyon. Malamig na tumawa si Armand. Napaka-inosente mo, Pedro. Hindi ito tungkol sa ambisyon, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Nakanguyngoy na napakuyom ang kamao ni Pedro, ngunit wala siyang magawa nang wala pang ebidensya. Sa gitna ng kagubatan, nagdesisyon si Marilyn. Kailangan nating bumalik. Nagulat si Madre Elena, ngunit kung bumalik tayo, huhulihin nila tayo. Nanatiling matibay ang tingin ni Marilyn.
May hawak tayong katibayan. Kapag hindi tayo kumilos, ang kasamaan ang magwawagi. Matatag na tumango si Ricardo. Sasamahan ko kayo. Dumating na ang oras. Sa sandaling lumabas sina Marilyn at Ricardo mula sa kagubatan. Isang sundalo ang nakakita sa kanila. Nanlaki ang mga mata nito at agad na sinibad ang kanyang kabayo pabalik sa monasteryo. Ipaalam sa obispo, sigaw niya. Bumalik sila! Kinabukasan, bumalot ang matinding tensyon sa paligid ng monasteryo ng San Benito. Nakatayo si Armand sa hagdan ng monasteryo, taas noo, pinagmamasdan ng mga madreng kanyang pinalayas. Lumapit si Marilyn, hindi na tinag ang titig niya kay Armand. Alam ko ang ginawa mo, Armand. Bahagyang tinaas ng obispo ang kilay, pilit pinapanatili ang kalmado niyang anyo. Oh? At paano mo ito balak patunayan? Itinaas ni Padre Ricardo ang isang papel, mataas na itinampok sa harap ng lahat. Sa pamamagitan nito, mariin niyang sabi, mayroon kaming ebidensya, isang alingas-ngas ang dumaan sa hanay ng mga tao. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang matatandang pari. May malamig na pakiramdam na gumapang sa katawan ni Armand. Nararamdaman niyang nagsisimula nang lumipat ang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, lumapit si Padre Pedro. Kung ikaw ay inosente, hayaan mong ang konseho ng simbahan ang magpatunay ng katotohanan. Walang naisagot si Armand. Wala na siyang matakbuhan. Matagal nang nakabalot ng kadiliman ang monasteryo ng San Benito. Ngunit sa wakas, lumilitaw na ang liwanag. Nakatayo sa tarangkahan, hinarap ni Ina Superior Marilyn si Obispo Armand, ang taong nagbura sa kanyang pangalan at sa kanyang mga madre. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Hawak ni Padre Ricardo ang hindi mapapasubaliang katotohanan. Pinatutunayan ng mga resulta ng pagsusuri na hindi kailanman nabuntis ang mga madre, aniya. Nilason sila gamit ang artipisyal na hormone. Mabigat ang katahimikan na bumalot sa lahat. Napuno ng pag-aalinlangan ang mata ng matatandang pari. Kinuha ni Padre Pedro ang dokumento mula kay Ricardo at mabusising pinag-aralan ito. Kung totoo ito, sino ang may kagagawan? Hindi nagatubili si Ricardo, direkta niyang tinitigan si Armand. Alam mo na ang sagot. Mababang tawa ang pinakawalan ni Armand, pilit itinatago ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Isang kalokohan. Nagsusubok kayong mag-imbento ng kwento upang pagtakpan ang mga babaeng makasalanan. Muling lumapit si Marilyn, matatag ang boses. Kung sila nga ay may kasalanan, payagan mong isang malayang doktor ang muling magsuri sa kanila. Kung wala kang itinatago, bakit ka tatanggi? Saglit na natigilan si Armand, ngunit agad siyang nagpakita ng tikas, hinarap ang matatandang pari. Napakalayo ng imahinasyon ninyo. Hindi natin maaaring pagkatiwalaan ang isang hindi kilalang doktor. Isang bagong tinig ang bumasag sa mga bulungan. Ako si Dr. Santiago Fuentes. Mula sa karamihan lumitaw ang doktor, taas noo at walang bakas ng takot. Ako mismo ang nagsuri sa dugo ng mga madre. Isinusumpa ko sa harap ng Diyos, sila ay inosente. Napalitan ng pagkabigla ang paligid. Ang mga taong minsang nagkondena sa mga madre ay biglang nag-alinlangan. May isang lalaking bumulong, nagkamali ba tayo? Isang matandang babae ang napahawak sa kanyang mukha, nanginginig. Isinumpa ko sila, ngunit inosente pala sila. Humarap si Padre Stephen kay Armand, ang kanyang ekspresyon ngayon ay punong-puno ng paghihinala. Kagalang-galang na obispo, kung wala kang itinatago, hayaang isang malayang konseho ng medikal ang muling magsuri. Napakuyom ng kamao si Armand, ngunit nanatiling walang pagbabago ang kanyang mukha. Wala akong dapat patunayan, diretsong tumingin si Ricardo. Kung ganon, ano ang kinatatakutan mo? Hindi umimik si Armand, alam niyang unti-unti nang nabibitawan ang kanyang kontrol. May hawak akong ebidensya,
Napalingon ang lahat. Mula sa anino isang figura ang lumantad, si Padre Nestor. Napatigil si Armand, namutla ang kanyang muka. "Ikaw?" Bumubulong niyang sigaw. Diretsyong lumakad si Nestor, hawak ang isang maliit na kwaderno. Ito ay tala mula sa isang doktor na nakipagtulungan kay Armand. Nakasaad dito ang lahat, kabilang ang utos niyang maglagay ng hormone sa pagkain ng mga madre. Napatili ang ilan sa mga nanonood. Mabilis ang paghinga ni Ina Marilyn. Ramdam niya ang pintig ng kanyang puso. Muling umatras si Armand, nanlalabo ang mata sa takot. "Sinungaling ka," sigaw niya, ngunit hindi na tinag si Nestor. "Tingnan mo ang lagda sa loob, nakasulat dito ang katotohanan." Dahan-dahang kinuha ni Padre Pedro ang talaan, nanginginig ang kamay habang binabasa ito. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak ang kanyang tingin sa sahig. "Totoo ito. Ito ang tunay na ebidensya." Maging ang mga matataas na pari na dating panig kay Armand ay hindi na makatanggi. Lahat ng itinayo niya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol, ay biglang gumuho. Nakita ni Armand ang katapusan niya. Walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Bigla siyang tumalikod, tumakbo patungo sa likod ng monasteryo, desperado sa pagtakas. Ngunit huli na, ang mismong mga taong minsang sumuporta sa kanya ay hinarangan ang kanyang daanan. "Hindi ka basta makakatakas," malamig na wika ng isang taganayon. Mabilis na dumami ang mga taong pumalibot sa kanya. Una, isang bato ang lumipad. Sinundan ng isa pa. Bumagsak si Armand sa lupa habang ang galit ng bayan ay dumagundong sa paligid niya. Mabilis na sumugod ang mga bantay upang pigilan ang kaguluhan, ngunit huli na ang lahat. Tapos na si Armand. 2 araw ang lumipas, nagsagawa ng isang pang-emerhensyang pagpupulong ang mataas na konseho ng simbahan. Sa loob ng malaking bulwagan, nagtipon ang mga matataas na pari. Mabigat ang ekspresyon. Sa harapan, nakatayo sina Ina Superior Marilyn at ang kanyang mga madre, tahimik na naghihintay sa hatol. Dinala si Obispo Armand sa silid, ang dating makapangyarihang obispo. Ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang hatol ay tiyak. Dinungisan mo ang simbahan at pinagtaksilan mo ang iyong banal na panata. Nanatiling walang emosyon si Armand, ngunit sa likod ng kanyang malamig na tingin, alam ng lahat, siya ay talunan. Sa isang malakas na tinig, ipinahayag ng punong pari ang huling pasya. "Ikaw ay tuluyang tinatanggal sa iyong posisyon at panghabambuhay na ititiwalag sa simbahan." Hindi gumalaw si Armand. Isa-isang tumalikod ang mga pari sa kanya, isang malinaw na simbolo ng ganap na pagtakwil. Habang siya'y dinadala palabas ng monasteryo, bumalot ang isang kakaibang katahimikan sa paligid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam ng kapayapaan ang monasteryo ng San Benito. Tahimik na tumingala si Marilyn sa langit, ipinaabot ang kanyang pasasalamat. Sa paligid niya, nagyakapan ang mga madre, hindi na dahil sa takot, kundi sa kaluwagan. Masyado silang matagal na nabuhay sa pangamba. Ngayon sila ay malaya, ngunit hindi pa tapos ang kanilang gawain. Kailangan nilang ibangon muli ang monasteryo, kailangan nilang ibalik ang kanilang dangal, at ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Si Obispo Armand ay kinaladkad palabas ng monasteryo ng San Benito. Ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at desperasyon. Hindi niya kailanman inakala na mahuhulog siya sa ganitong kalagayan. Iniwan ng mismong institusyong minsan niyang pinamunuan, tinanggalan ng kanyang mga titulo at pinalayas bilang isang kahiyahiyang tao. Sa labas, lumubo ang bilang ng mga tao. Ang kanilang mga bulungan at pag-uusap ay mabilis na kumalat tulad ng apoy. Isang lalaki ang itinuro siya, puno ng hinanakit ang tinig. "Niloko niya tayong lahat." Isang babae ang umiling, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Pinagkatiwalaan namin siya, ngunit isa lamang pala siyang halimaw."
Pagkatapos lumipad ang unang bato, napaatras si Armand, pilit na tinatakpan ang kanyang mukha nang bumagsak ang mas marami pang mga bato. Napasigaw siya sa pagtutol, nanginginig ang kanyang boses. "Tigil! Ako ay isang obispo, naglingkod ako sa Diyos." Ngunit walang nakinig. Ang parehong taong minsang nasa panig niya ay ngayon ay bumaling laban sa kanya. Hindi sumaklolo ang mga kabalyero ng simbahan, hindi upang protektahan siya, kundi upang tuluyan siyang alisin at burahin ang kanyang presensya mula sa monasteryo magpakailanman. Lumapit ang isang matandang pari at binigkas ang huling hatol. "Obispo Armand, ikaw ay tinatanggal sa lahat ng ranggo at ipinagbabawal na muling tumapak sa alinmang monasteryo sa lupaing ito. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng simbahan." Bumagsak si Armand sa kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit tapos na ang paglilitis. Habang siya'y inilalayo, bumukas ang tarangkahan ng monasteryo at doon nakatayo si Ina Superior Marilyn. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang mga madre, mga babaeng dumanas ng kahihiyan at kalupitan, ngunit hindi kailanman nawala ang kanilang pananampalataya. Ngayon, nagwagi ang hustisya. Lumapit si Padre Ricardo, ang kanyang tinig matatag at puno ng paninindigan. Ang mga madre ng monasteryo ng San Benito ay walang kasalanan. Hindi nila kailanman nilabag ang kanilang mga panata. Nanahimik ang lahat. Pagkatapos, isang palakpak ang pumunit sa katahimikan. Isang matandang babae, ang parehong taong minsang isinumpa ang mga madre, ay lumuhod sa harap ni Ina Marilyn. "Patawarin ninyo kami," bulong niya. "Nabulag kami ng kasinungalingan." Tiningnan ni Marilyn ang kanyang paligid, pinagmasdan ang mga tao. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matibay. Nagtagumpay ang katotohanan, ngunit higit sa lahat, dapat nating matutunang magpatawad. Nagsimula ng bumagsak ang luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng kaginhawaan. Nagyakapan ang mga madre. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sila'y malaya. Lihim na nagpulong ang mataas na konseho ng simbahan upang talakayin ang huling kapalaran ni Armand. Sa isang marangyang bulwagan sa lungsod kung saan ginaganap ang mga pinakamataas na paglilitis ng simbahan, nakatayo si Armand sa harapan ng mga lalaking minsan niyang itinuring na mga kapatid. Matalim ang tinig ng isang kardinal, puno ng bigat at panghuhusga. "Inabuso mo ang iyong kapangyarihan, pinag-usig ang mga inosente at nilapastangan ng simbahan." Wala nang lakas si Armand upang makipagtalo. Wala na rin siyang kakampi upang ipagtanggol siya. Ang huling hatol ay binasa. Si Obispo Armand ay tuluyang pinatalsik mula sa klero. Lahat ng kanyang mga titulo, pribilehiyo at ari-arian ay inaalis. Siya ay ipatatapon sa isang liblib na monasteryo kung saan niya gugugulin ang nalalabi niyang buhay sa ganap na pag-iisa, wala ng kapangyarihan at dangal. Yumuko si Armand. Alam niyang wala na siyang laban. Siya'y hindi na isang makapangyarihang obispo. Siya'y wala ng halaga. Sa loob ng Great Hall, nakatayo sa isang mahaba at sagradong linya ang mga madre nang pumasok si Ina Superior Marilyn. Mabilis na lumapit si Madre Paula, niyakap siya ng mahigpit. "Tayo ay nasa tahanan na." Napangiti si Marilyn. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, tunay na siyang nakaramdam ng kapayapaan. Hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Tumango si Padre Ricardo puno ng paggalang. Laging nagwawagi ang katotohanan. Ang mga dating nagkondena sa monasteryo ay bumalik, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga naghahanap ng kapatawaran. Isang grupo ng mga taga-nayon ang nagdala ng mga bagong bulaklak sa tarangkahan ng monasteryo. Isang lalaki ang lumapit kay Marilyn at may paggalang na nagsabi, "Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin malalaman ang katotohanan. Kayo ang nagsilbing liwanag sa amin."
Ngumiti si Marilyn, ngunit alam niyang ang tagumpay na ito ay hindi kanya lamang. Ito'y tagumpay ng lahat ng lumaban para sa katarungan. Muling bumangon ang monasteryo bilang isang haligi ng pag-asa. Kung saan minsan may kadiliman, ngayon ay may liwanag. Kung saan minsan may paniniil, ngayon ay may hustisya. Isang espesyal na misa ang idinaos, dinaluhan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar, isang pasasalamat sa Diyos, isang pagtanggap sa katotohanan, at isang paninigurong hindi na mauulit ang kasaysayan. Sa harap ng altar, nakatayo si Ina Marilyn, suot ang kanyang pinakamarangal na abito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang kongregasyon, mga matatandang pari, mga taganayon at mga madre na minsang itinakwil ngunit ngayoy nakatayo ng taas noo. Lumapit si Padre Ricardo, ang kanyang tinig puno ng paninindigan. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa paggabay niya sa atin pabalik sa katotohanan. Amen. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Muling hinarap ni Ricardo si Marilyn, puno ng paghanga ang kanyang tingin. Kung hindi dahil sa iyong tapang, wala sana tayo rito ngayon. Nagpalakpakan ng lahat, ngunit ngumiti lamang si Marilyn, mapagpakumbaba. Ang ating pananampalataya ang nagdala ng katotohanan sa liwanag. Mula sa pagkawasak, bumangon ang monasteryo ng San Benito ng mas matatag kaysa dati. Ang pangalan ng mga madre ay tuluyang napawalang sala. Ang simbahan ay nagtatag ng bagong mga batas upang pigilan ang pang-aabuso. At si Armand, ang dating makapangyarihang obispo, ay tuluyan ng nakalimutan ng mundo. Sa liblib na kabundukan, sa isang monasteryong walang bisita, doon niya ginugol ang nalalabi niyang buhay. Wala ng titulo, wala ng tagasunod at wala ng halaga. Ngunit sa San Benito, hindi kapangyarihan ang nanaig. Ang nagwagi ay ang pananampalataya, ang nagwagi ay ang katotohanan, ang nagwagi ay ang katarungan. At sa ilalim ng paglubog ng araw, ang kanilang kwento ay hindi na isang trahedya, kundi isang patunay na hindi kailanman matatalo ng kasamaan ang liwanag ng katotohanan. Isa-isa ang mga madre ay nagsimulang